Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles at shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, halatang nagkatinginan ang mag-asawa. Tumingin si Han Sanchen kay Fu Mei at sinabing, "So ano? Kung tatanggalin mo ang kapatid ko bilang pinuno ng lungsod, maaari mo na talaga akong kalagkarin palabas at patayin ngayon. Wala na akong ibang sasabihin. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na pagsisisihan mo ito. Kahit sa hinaharap, balang araw ang panghihinayang ito ay gagawin sa iyo, kabilang ang mga dapat mahulog sa lungsod at mamatay. Tinatakot mo ba ako?" Malamig na sabi ni Han 3000. Malamig na ngumiti si Fu Mei, "Ano bang pinagsasabi mo? I just need to remind you. You are my brother's immediate boss. How dare I threaten?" Malumanay na inaliw ni Ivory si Han Sanchen at binigyan siya ng isang hakbang, "Bakit hindi mo siya pinakinggan?" Hindi agad pumayag si Han Sanchen. Sa halip, tumingin siya sa lahat ng senior executive na naroroon, "Ano sa tingin mo? Ano ang hitsura ng isang pinuno ng lungsod na nagmamalasakit sa kanyang sariling pamilya? Sinabi ko kanina na siya ay napakabata para maging pinuno ng lungsod dahil hindi siya maaasahan. Sinusuportahan ko ang mungkahi ng asawa ng pinuno ng alyansa at kinukuha, direkta itong lumabas. Tama, walang mag-ama sa larangan ng digmaan, lalo pa ang mga kapatid na babae at lalaki. Kung ipaalam mo ito sa iyong mga sundalo, maaari mo bang kunin ang hukbong ito? Kaya mo bang labanan ang labanan na ito? Alisin ang posisyon ng pinuno ng lungsod ng Fulin bilang isang halimbawa. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga kamay upang ipahayag ang kanilang pagsang-ayon. Gayunpaman, itinaas din ang mga pagtutol. Bagaman ang hakbang ni Fulin ay talagang ikinadismaya ng mga tao, pagkatapos ng lahat, hindi niya ito inisyatiba na halikan ang kaaway, ngunit ang kanyang mga kamag-anak ay dumating sa pintuan. Bagamat may kasalanan, ang krimen ay hindi ganap na sa kanya. Oo, bagamat saglit na nasa poder si Fulin, kitang-kita ng lahat ang kanyang mga nagawa. Pantay-pantay ang kanyang mga merito at demerits. Sana ay magdadalawang isip ka, leader ng alyansa. Nang marinig ni Han Sanchen ang talumpati, tumingin siya kay Ivory at tumango, walang mag-ama sa larangan ng digmaan, pati na ang mga kapatid na babae at lalaki. Napakabuti iyan. Gayunpaman, si Fulin ay nakagawa ng ilang mga tagumpay noong siya ay nasa kapangyarihan. I'll give you a chance to talk about it. Kung makukumbansi mo ako at ikaw, hindi dapat nangyari to. Masasabi mo na, Fu Mei. Tinitigan ni Fu Mei ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa Aaron. Bagaman hindi siya nasisiyahan, bumantong hininga siya, "Naparito ako upang tulungan ang aking kapatid, o upang tulungan ka. Ibig mong sabihin gusto mong sumilong sa amin. Di ba? Ang asawa mo si Ye Shijun, at ikaw ang Crown Princess. Leader ng alyansa, dapat kang mag-ingat tungkol dito. Huwag mo itong pakinggan kung gusto mo." Sa sandaling matapos ang mga salita, paulit-ulit silang tinanong ng lahat. Maging sina Han Sanchen at Ivory ay sumimangot at hindi makapaniwalang tumingin kay Fu Mei. Mapait na ngumiti si Fu Mei, ngunit hindi siya nagalit sa mga tanong na ito. Dahil ang mga bagay na ito ay nasa kanyang inaasahan. Ang mga tagalabas ay alam lamang ang kanilang sariling pagkakakilanlan at katayuan, ngunit hindi nila naiintindihan ang pait at pait ng pagiging nasa kanila. Sa lugar ni Ye Shijun, matagal nang nagbago ang status niya. Mukha siyang asawa sa labas, pero kung tutuusin, isa lang siyang aso sa paanan ni Ye Shijun para magsaya siya ng kusa at matugunan ang abnormal niyang psychological needs. Pinahirapan lang niya ang kanyang sarili, hindi tumitigil, ngunit patuloy na nagbabago ng mga bagong paraan. Matagal na niyang gustong umalis.
Gayunpaman, hindi siya nagdusa ng bagong puwersa upang tanggapin siya hanggang sa marinig niya ang balita na si Fulin ay naging bagong pinuno ng lungsod. Alam niya na ang lungsod ay nahaharap pa rin sa isang malaking krisis. Kung pipiliin niyang manirahan dito, ang kanyang kinabukasan ay maaaring mas masahol pa kaysa sa aso ngayon kung siya ay nabigo. Ngunit kapag nagtagumpay siya, hindi lang talaga siya makakabalik sa kanyang pagkatao mula sa isang aso, kundi maging isang taong may mabuting pakikitungo at katayuan. Bukod dito, ang tanging oras para sa kanya upang sumali ay kapag may krisis sa lungsod. Kapag napalampas, mahihirapan siyang makamit ang gusto niya. Sa makatuwid, habang naghahanda si Ye Shijun at ang kanyang mga kasamahan para sa kontra-offensiba sa mga araw na ito, naghahanda rin si Fu Mei para sa kanyang sariling kinabukasan. Nandito ako para dalhan ka ng impormasyon. Bukod dito, ang impormasyong alam ko ay magiging mas tumpak at detalyado kaysa sa impormasyong makikita mo sa sino mang especially iya. Ngayon, interesado ka bang makinig? Cutting edge na balita. Nang marinig ang salitang, Zai, lahat ng taong naroroon ay natigilan. Maging sina Han Sanchen at Ivory ay hanggang sa oras na ito. Bagamat dapat bumaba si Han Sanchen sa lungsod upang bumuo ng momentum, talagang gusto niyang sirain ang kabilang panig at makahuli ng isda ng sabay, ngunit sino ang nakakaalam na makakahuli siya ng napakalaking isda sa pangingisda na ito? Storytelling channel sa YouTube. Kapag diretso kang mangisda, halos ikaw ang pinakamalaki sa buong dagat. Bulong ni Ivory. Sa kanyang mga salita, halatang hindi na niya maitago ang kanyang saya at pananabik. Siya ay pareho, at si Han Sanchen ay karaniwang pareho. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang pananabik, ngunit nag-aalinlangan si Han Sansan, ibig mong sabihin gusto mong ipagkanulo si Ye Shijun at magkubli sa amin. Ito ba ay ilan? Alam kong hindi ka madaling magtitiwala sa akin. Inasahan na ni Fu Mei na sa pasasalamat at hinanakit nila ni Han Sanchen, paano siya paniniwalaan ni Han Sanchen. Kaya handa na siya. Ibinalik niya ang tingin sa unang lalaking nasa kanan sa likuran niya. Mabilis na tumango ang lalaki, at pagkatapos ay kumuha ng dilaw na balat ng hayop mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito kay Fu Mei. Matapos matanggap ang balat ng hayop, itinaas ni Fu Mei ang kanyang kamay at ibinato ito kay Han Sanchen. Sabi niya, ito ang plano ng pagkubkob sa lungsod ni Ye Shijun at ng iba pa. Hahanap ako ng kokopya nito. Hindi man lang gumalaw ang Aaron. Nakatitig lang siya sa lumilipad na balat ng hayop. Ang mabilis na lumilipad na balat ng hayop ay tumigil sa harap ng Aaron sa isang iglap. Sa balat ng hayop, mayroon talagang isang analytical na mapa ng lungsod na mahuhulog. Dito, halos lahat ng depensa ng gate ay malinaw na minarkahan. Maging ang Aaron ay tinansya kung ilang tropa ang kanyang i-deploy. Sa totoo lang, may ilang mga pagkakamali sa mga pagtatansya, ngunit sa kabuuan, ito ay totoo. Mukhang ito ay isang tunay na mapa ng labanan, kalsada ng Ivory. Tumango si Aaron at tumingin kay Fu Mei. Mukhang totoo. Gayunpaman, matalinong tao si Mingyu. Alam niyang kung gusto niya akong lokohin, dapat niyang seryosohin ito. Ibig mong sabihin, ako ay isang especially iya, hindi ba? Kumuha ng isang tunay na bagay upang sumuko, at pagkatapos ay baligtarin ang paghatol sa kritikal na sandali. Bahagyang nagalit si Fu Mei. Si Aaron ay non-committal at walang pakialam sa mood ni Fu Mei, tama ka. At saka, parang may mali sa mapa ng pagtatanggol ng lungsod. Anong problema? Hindi maintindihan ni Fu Mei. Napangiti si Aaron, ang mapa ng labanan ay kinubkob sa lahat ng panig. Ayon sa deployment sa itaas, dapat mayroong hindi bababa sa 100,000 katao sa bawat panig ng lungsod. Sa madaling salita, dapat mayroong hindi bababa sa halos 400,000 kabuuang hukbo sa tapat panig ng labanan. Sa puntong ito, walang kabuluhang ngumiti si Aaron, marami ka bang tao? 400,000 troops, shit, ang daming tao sa kalaban. Dapat maging isang malaking lungsod tayo, ngunit 100,000 katao lamang. Ngunit ikaw Shijun, isang grupo ng mga talunang general, ay may napakalakas na kapangyarihan. Oo, paano sila magkakaroon ng napakaraming tao? Sa tingin ko ay dapat niloloko tayo ni Fu Mei ng isang bagay na parang totoo ngunit talagang peke, tulad ng para sa layunin, ito ay napakasimple. Una,
Isipin natin na ito ay totoo, at pagkatapos ay gumamit ng labis na lakas ng militar upang takutin tayo sa psikolohikal na paraan. Napakaganda nito. Oo, pinuno ng alyansa, hindi tayo dapat magtiwala sa kanya. Hindi gumawa ng conclusion si Han Sanchen. Tumingin siya kay Fu Mei at sinabing may sadyang ngiti, tingnan mo, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero... akala ko napakatalino ni Han Sanchen. Sa katunayan, isa lang siyang piraso ng cake. Hindi ko masabi ang totoo sa mali, dahil sinabi mong mali, walang kwenta ang pagsasabi mo sa akin na parang wala akong sinabi ako. Words fall, help me to say goodbye, walang gustong sumagot. Hindi gaanong nagsalita sina Ivory at Han Sanchen. Pareho nilang pinagmamasdan si Fu Mei. Sa katunayan, hindi naniniwala ang mag-asawa sa lakas ng militar. Ayon sa naunang pagtatansya ni Han San, ang lakas ng militar ng kalaban ay hindi hihigit sa 200,000, ngunit ito ay hindi lamang biglang tumaas, ngunit nadouble rin, ito ay talagang nakakalito sa parehong oras, ngunit labis na nabigla, dahil kung ang mga bagay ay totoo, ang krisis na dapat mahulog sa lungsod ay magiging mas malaki at kakilakilabot kaysa sa kanilang naisip, pinagmamasdan nila ang ekspresyon ni Fu Mei upang makita kung nagsisinungaling siya, ngunit tila sa kasalukuyan, si Fu Mei ay hindi, sa pag-iisip nito, nagkunwaring relax si Han Sanchen, tumingin kay Fu Mei at sinabing, kung totoo ang sinabi mo, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit napakaraming tropa ng kabilang panig, 400,000 troops, this is not a simple small number, dapat mo bang ipaliwanag, lumingon sa likod si Fu Mei at malamig na sinabi, ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay hindi ang bilang na 400,000, alam mo ba kung ano ang mas kakilakilabot, pwede bang humingi ng detalye? Fu Mei disdained a smile, tama ka. Ye Shijungang wants to mobilize 400,000 people in such a short time. Let's not say if he has this book or not. Kahit meron siya, hindi niya kayang tapusin. Ang sarili niyang tropa ay 150,000 lang talaga. Dahil ito ay 150,000, bakit ito ay 400,000? Kalsada ng Ivory. Yun ang nakakatakot. Bukod sa 150,000 na miyembro ng hukbo ni Ye Shijun, may 250,000 pang elite na sundalo. Ibang elite. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. Ang 100,000 tropa ng pamilya Tao at ang 150,000 na beses ng isang misteryosong hukbo, na may kabuoang 250,000. Fu Mei at Dan daw. Pamilya Tao. Nang may makarinig ng term, nagulat siya. Ang Tao Wu clan ay isang barbarian na nagsasabing siya ay dugo ng mabangis na hayop na si Tao Wu. Ang mga taong ito ay mahusay na lumaban at napakatapang. Sila ang sikat na baliw na angkan sa aming angkan ng demonyo. Oo, napakabangis ng mga taong ito na walang nang ahas na guluhin sila. Paano sila magpapadala ng 100,000 tropa para salakayin tayo? Diyos ko, ang 100,000 nilang tao ay ganap na katumbas ng hindi bababa sa 200,000 sa atin. Maraming tao ang namumutla kapag pinag-uusapan ang kaganhawahan ng pamilya Tao, at maging ang kanilang mga binti ay nagiging malambot. Para sa mga matagal nang naninirahan sa angkan ng demonyo, ang pangalan ng angkan ng Tao ay halos kapareho ng pangalan ng kilalang kontrabida na naririnig ng mga ordinaryong tao. Iyon ay isang uri ng takot at takot na nagmumula sa isip. Narinig nila ang tungkol sa mga Tao, natakot sila. Ipaglalaban mo ba ang labanang ito? At saka, ang mahiwagang hukbong iyon ay masasabi lamang na mas mahusay kaysa sa mga Tao. Bagaman hindi ko alam ang kanilang partikular na pinanggalingan, Han Sanchen, ang masasabi ko sa iyo ay ang kakayahan ng misteryosong hukbong ito ay tiyak na mas mataas sa angkan ng tao. Kumunat ang noo ni Moyang, anong ibig mong sabihin dito? Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo alam ang pinanggalingan ng misteryosong pangkat. Paano mo malalaman na malayo sila sa pamilya Tao? Parang wala itong saysay na lohikal. Malamig na ngumiti si Fu Mei, hindi ko alam kung saang pamilya sila nagmula, ngunit una, masasabi ko kung aling hukbo ang mas malakas sa pamamagitan ng hininga. Hindi mo ba iniisip na ito ay kakaiba? Ibig kong sabihin, hanggat ang mga tao sa lugar ng pamilya ng demonyo, dapat nilang malaman na ang pamilya Tao ay isang matandang pamilya. Bagamat palagi silang may sama ng loob laban sa lungsod, hindi sila hayagang tumalikod, lalo pa ang nagpadala ng napakaraming elite para umatake sa pagkakataong ito. Nang marinig ito ng isang tao, agad siyang tumango,
ito ay isang katotohanan. Bagamat hindi lihim na pinalawak ng pamilya Tao ang kanilang mga ambisyon, malabong magkaroon ng malawakang paglipat bago ang tore ng bundok ay handa ng yumanig. Talagang nakapagtataka ang mga tao na bigla silang nagsimulang umatake sa isang maliit na lungsod. Gustong umunlad ng Tao Clan. Talagang isang pako sa kanilang bibig ang mahulog sa lungsod, kaya palihim nilang sinusuportahan ang Devil Cloud Ghost City para gumamit ng puwersa laban sa atin. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang angkan ng Diablo, ay may maraming puwersa, at ang kanilang padalos-dalos na pagkilos ay madaling mamuno sa buong katawan. Ngayon sila ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ano ang ibig sabihin nito? Isang grupo ng mga tao ang hindi alam kung bakit. Sa katunayan, isinasaalang-alang din ito ni Han Sanchen. Ang kakaibang bagay ay pagkatapos malaman ni Han Sanchen na tinulungan siya ng 7 prinsesa ng pamilya Pei sa pagkakataong ito, ang puntong ito ay mas mahirap intindihin. Mabait sila sa sarili nila. Gusto man nilang samantalahin ang lungsod para lumabas para sa kaunlaran, napakadali. Hindi na kailangang gumamit ng dahas, sa makatuwid, ang resulta ay maaaring isa lamang, lumalapit sila para sa atin, ngunit hindi sila ang susi ng kanilang diskarte, so, napilitan silang maging walang magawa, pansamantalang tumingin si Aaron kay Fu Mei, at ang positibong poste na pumipilit sa kanila ay maaaring ang misteryosong hukbo sa iyong bibig, tumango si Fu Mei, tama ang hula mo, napilitan ang angkan ng Tao na magpadala ng mga tropa, pagkasabi niya nito ay natahimik ang buong hall, maging ang Aaron ay huminga ng aircon, maaaring pilitin ng misteryosong hukbong ito ang isang Panginoon na magpadala ng mga tropa, sino Yun na sila? nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!